Chapter 23. I love you, sweetheart. Malambing na anis ni Marcus habang masuyong hinahalik-halikan ang aking leeg. Nagbaba ako ng tingin sa kanya. Hinaplos-haplos ko ang kanyang pisngi. I love you too, love. Yumuko ako at siniil siya ng halik sa labi na kanya namang tinugon. May ngiti ako sa labi pagpasok ko ng bahay. Hinatid pa nga ako sa kanto ni Marcus at hinintay na makarteng ako dito sa bahay bago siya bumalik sa kotse niya at umalis. Ayaw pa nga naming maghiwalay pero hindi naman pwede dahil naghihintay sa akin si Nanay Feli at Ante Val. Ang ganda ng ngiti natin, Tumingin ako kay Ante Val nang marinig ko ang boses niya. Galing siya sa kusina at may hawak na basong may lamang gatas. Mukhang napasarap ang lambingan niyo ni Marcus, Ang tagal mong nakabalik, Nanunuksong saad pa ni Ante Val na ikinainit ng mukha ko. Nag-usap lang po kami, Auntie. Sabi ko, usap lang, ha? Alam ko na yang ganyang usap. Pero ayos lang yan. Ganyan talaga ang mga nag-iibigan. Dagdag pa ni Ante Val. Napahimas na lang ako sa batok. Si Nanay Feli po. Pag-iiba ko ng topic. Ay, nasa kwarto na. Maaga pa raw kasi siya bukas na babiyahe. Ako na lang ang pinaghintay sa'yo kaya nagtimpla na lang muna ako ng gatas. Halika ka muna, dali. Shikahan mo pa ako tungkol sa jowa mong saksakan ng gwapo. Napakamot ako sa ulo. Iniba ko nga ang topic para di na mapag-usapan si Marcus pero siya talaga ang gustong pag-usapan namin ni Ante Val. Napabuntong hininga na lang ako at lumapit sa kanya. Ang yaman-yaman pala niyang nobyo boss mo, no? Naku Niva, huwag mo nang pakawalan niyang si Marcus. Keep mo na siya ng forever. Ani Ante Val. Napangiti ako sa sinabi ni Ante Val. Gusto ko mang i-keep ng forever si Marcus pero depende sa itatakbo ng relasyon namin in the future. Pero nagsisimula ng magtalo ang isip at puso ko. Gusto ng isip ko na sabihin na kay Marcus ang totoo. Ngunit natatakot naman ang puso ko na magalit si Marcus at layuan ako. Binaba ko ang bintana ng kotse nang kumatok ang lalaki. Inabot ko ang puting sobra na may lamang pera sa kanya. Sinend ko na sa email nyo, ma'am. Tumango ako. Tatawagan na lang ulit kita kapag may bago akong ipapagawa. Ngumisi ang lalaki at inayos ang suot na sombrero. Salamat, ma'am. Tinaas ko na ang salaming bintana. Dinampot ko ang cellphone na nasa passenger seat at binuksan ang email. Napatiimbagang ako habang isa-isang tinitingnan ang mga pictures na sinend ng lalaki kanina. Mga pictures yon ni Niva at ng isang may edad na lalaki na mukhang binabae. Nasa labas sila ng isang bahay na maliit na bungalow type. Napakunot ang noo ko sa huling picture. May kasama ng matandang babae sa picture si Niva pero nakatagilid siya. Parang pamilyar sa akin ang matandang babae. Kumusta par? Long time no see. Nakangising bati ng lalaking tadtad ng tato sa katawan kay Axel. Nag-fist bump silang dalawa at nagtapikan sa balikat. Binaba ni Axel ang suot na face mask at ngumisi. Nagpalinga-linga pa siya sa paligid na parang sinisigurong walang makakakilala sa kanya. Doon tayo, par. Yaya ni Axel sa kaibigan sa likod ng lumang abandonadong establishmento. Sabay silang pumasok sa makipot na eskinita. Hanggang kailan ka ba magtatago, par? Miss ka ng kasesyon ng tropa? Tanong ni Julius kay Axel. Hindi ko alam kay Claudia. Nabuburyong na nga ako sa kakatago eh. Inip na ako. Bakit kasi hindi mo nalang ilaglag yang si Claudia? Siya naman ang tumira doon sa tauhan ng asawa niya diba? Gago. Kapag nilaglag ko siya damay ako. Kun sa bagay. Baka ikaw pa ang idiin niya. Huwag na nga natin yang pag-usapan. Ilan ang meron ka? 5 pack. 5 ang sabi mo diba? Ngumisi si Axel at dinukot ang pera sa bulsa ng pantalon at inabot kay Julius. Kasabay nun ang pag-abot din nito ng 5 pakete ng goods sa kanya. Mabilis niya yung kinuha at sinuksok sa loob ng jacket. Palingalinga pa siya. Salamat, par. Paano? Di na ako magtatagal. Kailangan ko nang bumalik sa lungga bago pa malaman ni Claudia na umalis ako. Ikamusta mo na lang ako sa tropa. Walang problema, par. Mag-iingat ka. Nagtapikan sila sa balikat bago naghiwalay ng landas. Pang-isingisi si Axel habang malalaki ang hakbang palabas ng pinasukang eskinita. Naglalaway na siya ngayon pa lang. Hindi na siya makapaghintay na makauwi na sa kondo. Yayayain niya si Claudia na mag-session sila.
Matagal-tagal na rin ang huli niya itong makasama sa session. Positive. Nandito siya. Natigilan si Axel nang makita ang isang pulis na nasa bungad ng eskinita. Leche. Bulalas niya at umatras. Kumabog ang dibdib niya nang humugot na ng baril ang pulis. Huwag kang tatakbo. Ngunit pumihit na patalikod si Axel sabay karipa ng takbo. Naririnig niya ang sigaw ng pulis at ang mga yabag ng mga kasamahan nito na humahabol sa kanya. Patay ang modelong si Axel Ramirez o Edgar Ramirez sa tunay nitong pangalan. Dahil di umano sa panlalaban sa mga pulis habang inaaresto ito. Si Axel Ramirez ang tinuturong sospek sa pagpatay sa tauhan ng kilalang businessman na si Marcos Romero. Nakumpiska rin dito ang 5 pak-8 ng drugs. Napabuntong hininga ako habang hindi inaalis ang tingin sa malaking flat screen TV. Tumawag na sa akin kanina ang inspektor at ibinalita ang pag-aresto kay Axel Ramirez. Pero nanlaban ito sa isang pulis at nakipag-agawan daw ng baril kaya napatay ito. Pambihira naman talaga ang buhay, oo. Nahuli na nga ang sospek sa pagpatay kay Arman pero napakabilis naman itong pagbayaran ang kasalanang ginawa. Sambit ni Papa na iiling-iling, importante ay nahuli na siya at napagbayaran na niya ang kasalanang ginawa. Turan ko, ngunit hindi bukal sa dibdib ko ang sinabi. Hindi ko ramdam ang hustisya para sa tauhan. Pakiramdam ko ay kulang pa. Pakiramdam ko ay may mali. Sana lang ay mabawasan na ang bigat na dinadala ng pamilya ni Arman. I hope so, Papa. Pupunta ako sa istasyon bukas at kakausapin ang inspektor. Tumingin sa akin si Papa. Para saan pa? Patay na ang sospek. Sarado na ang kaso. Gusto ko lang hong malinawan sa nangyari. Wika ko. Ikaw ang bahala. Papasok na ako sa kwarto para makapagpahinga. Tumango ako. Good night, Papa. Pinagulong na ni Papa ang wheelchair palabas ng library office. Naiwan naman ako. Muli akong tumingin sa flat screen TV. Commercial na ang pinapalabas kaya dinampot ko ang remote at pinatay na ang TV. Muling bumukas ang pinto ng library office at pumasok si Daisy na bitbit ang coloring book at stuffed toy na bigay sa kanya ni Niva. Nakasuot na siya ng pink pajama niya na bigay din ni Niva. Daddy, let's sleep na po. Nakangusong wika ni Daisy paglapit sa akin. Inaantok ka na? Natatawang tanong ko sabay karga sa kanya. Yes po, Daddy. Tugon niya sabay hikab. Inaantok na nga ang princess ko. Alright, matutog na tayo. Sabi ko sabay halik sa pisngi niya. Lumabas na kaming mag-ama sa library office. Umakyat na kami sa hagdan at dinala ko na siya sa kwarto niya. Ako ang nagpapatulog kay Daisy sa gabi. Yun man lang ang maging bonding ko sa kanya sa araw-araw na busy ako sa opisina. Daddy, kailan po ulit pupunta dito sa mansion si Mommy Niva? Tanong ni Daisy habang magkatabi na kami sa kama niya. I don't know, princess. Busy pa kasi ang Mommy Niva mo dahil may sakit ang uncle niya. Inaalagaan niya ito. Tugon ko habang marahang tinatapik ang hita niya. Nang haba naman ang nguso ng anak ko. Miss ko na po kasi siya, eh. Mahina akong tumawa. Me too, princess. Miss ko na rin siya. Hindi na kasi ako sanay na hindi ko araw-araw na nakikita at nakakasama sa opisina si Niva. Isang araw ko pa nga lang siyang hindi nakikita at nakakausap ay sobrang namimiss ko na siya. Sabihin mo po Daddy, kapag hindi na po siya busy punta siya dito, ah. Sure, princess. Saad ko at hinalikan siya sa noo. Natutuwa ako na komportable na si Daisy kay Niva. Iba ang saya niya kapag kasama si Niva. Nagkakasundo kasi silang dalawa. Kayang-kayang sakyan ni Niva ang kakulaitan niya. Bagay na hindi kayang gawin noon ni Claudia. Ayoko man na pagkumparahin si Niva at Claudia pero hindi ko maiwasan. Lalo pa kay Niva ko nakikita ang mga katangian ng isang babae na gusto ko. She's perfect. Kaya wala na akong balak na pakawalan pa siya. Tumingin ako kay Daisy nang yamakap siya sa batok ko. Nakapikit na siya. Good night, princess. Bulong ko at muli siyang hinalikan sa noo. Hindi na siya sumagot at kumaibot, kibot lang ang maliit na labi. Tinitigan ko ang mukha ng anak habang hinahaplos ko ang kanyang buhok. Marami ang nagsasabi dati na hindi namin siya kamukha ni Claudia. Pero hindi na importante sa akin yun. Ang mahalaga ay anak ko siya at sa akin nanggaling. OMG Clau. Sobra akong nashock sa napanood kong balita kagabi. Kawawa naman si Axel. Bulalas ni Jessie.
Kara-rating ko lang dito sa opisina nang dumating siya para lang ibalita sa akin ang nangyari kay Axel. Oh well, it's his fault naman. Kung bakit kasi nagtago pa siya at hindi na lang sumuko sa mga pulis. Hayan tuloy, sabi ko habang binabasa ang report na binigay ng secretary ko. Talaga bang hindi mo alam kung saan siya nagtago? Tumingin ako kay Jessie at tinaasan siya ng kilay. No, sinabi ko naman sa'yo diba? Mula nang magtago siya dahil pinaghahanap ng mga pulis ay wala na kaming contact. Hindi na niya ako kino-contact dahil siguro natatakot siyang malaman ko kung nasaan siya at sabihin ko sa mga pulis. Dahil yun talaga ang gagawin ko kung sakaling nalaman ko kung saan siya nagtatago. Ayokong madamay sa mga kalokohan niya, no? Wika ko. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa ni Axel ang pumatay. Napapaisip na sambit ni Jessie. Lulong si Axel sa droga at sa iba pa niyang bisyo. Gagawin niya ang lahat para magkapera at matugunan ang mga bisyo niya. Pero bakit ang tauhan pa ni Marcus ang napagdiskitahan niya? Diba? Grabe namang coincidence yun. Nagkibit balikat ako at nag-iwas na ng tingin sa kaibigan. I don't know. Pati ako ay nagulat din. Bakit parang hindi ka man lang nalulungkot sa nangyari kay Axel? 3 taon ka rin niyang pinaligaya sa kama, ha? Muli akong bumaling kay Jessie. Of course malungkot ako sa nangyari sa kanya. Gaya ng sabi mo 3 taon ko rin siyang naging kompanyon. Pero wala nang magagawa ang lungkot ko. Kung nakinig lang siya sa akin noon, di sana ay hindi nangyari ito sa kanya. You reap what you sow, sabi nga sa kasabihan. Tama ka naman, friend. Kung ano talaga ang itinanim mo siya rin ang aanihin mo. Sa madaling salita, kung ano ang hindi mo magandang ginawa sa kapwa mo ay babalik din sa'yo ng doble pa o triple pa. Yun ang tinatawag na karma. Napataas ang isang kilay ko sa sinabi ni Jessie. Pero nakakapanghinayang lang talaga si Axel. Sinayang niya ang buhay niya sa mga bisyo niya. Sinabi mo pa, ganyan ang napapala ng matitigas ang ulo. Komento ko pa, but anyway, sana ay hindi makaapekto sa agency ang nangyari kay Axel. Baka mamaya ay wala nang kumuha sa mga modelo natin. No, hindi siya makakaapekto, sinisiguro ko yan. So far, wala pa namang kliyenteng nagpo-pull out. At ang mga beauty product ko ay ganun pa rin naman ang sales. That's good to know. Yun lang naman ang inaalala ko. Pero kailangan mo ring higpitan ang mga models natin, Clau. Baka mamaya ay may sumisimple din sa mga yan. Don't worry, geez. Mamaya ay ime-meeting ko silang lahat. Maghihigpit ako ng rules. Okay, ikaw na ang bahala sa mga models, Clau. Hindi na ako makakasama sa meeting mamaya dahil may lakad kami ni Owen. Natigilan ako. May lakad kayo ni Owen. Uuwi kami ng Rizal dahil death anniversary ng lola ko. Oh I see, tumayo na si Jessie at sinukbit ang bag sa balikat. Anyway, I have to go. Naghihintay na sa akin si Owen sa labas. Nasa labas si Owen. Siya ang kasama ko pagpunta dito. Bakit hindi mo man lang siya pinapasok dito? Inaya ko na siya. Pero ayaw niya. Sa labas na lang daw siya at maninigarilyo. Sige labas na ako. Baka naiinip na siya. You know him naman. Masyadong adik sa beauty ko. Ani Jessie at bumungisngis pa. Lumabas na siya sa opisina ko, inikat ko ang mata. Parang bigla akong nenas sa kaibigan. Feel kasi niyang mahal na mahal siya ni Owen. Kung alam lang niya. Binaba ko ang hawak na report at sumandal sa swivel chair sa Bay de Cuatro. Maganda ang araw ko ngayon kaya dapat ay I-enjoy ko na lang. Wala na ang isa sa mga problema ko. Dahil sa nangyari kay Axel ay case closed na ang tungkol sa pagkamatay ng tauhan ni Marcus. I'm so sorry Axel. Kailangan kong gawin ang bagay na yon bago pa mahuli ang lahat at ikanta mo ako. Kasalanan mo naman dahil hindi ka naging maingat. Ayokong mabaliwala ang lahat ng pinaghirapan ko. Bumantong hininga ko at ngumisi. Pero unti-unting nabura ang ngisi ko nang maalala ang iba ko pang problema. Ngayong tapos na ang problema ko kay Axel ay si Niva naman ang isusunod ko. Kailangan pag-isipan ko ng mabuti kung paano siya aalisin sa landas ko nang hindi nalalaman ni Marcus. You're next, Niva Rosal. Humanda ka sa dilubyong hatid ko. How's your uncle na po, Mommy Niva? Ang sabi po ni Daddy, sick po ang uncle nyo. Napangiti ako kay Daisy.
Dinalaw ko siya ngayon dahil namimiss na raw niya ako, sabi ni Marcus. At mukhang miss na miss nga niya ako dahil hindi na siya humiwalay sa akin pagdating ko. He is fine na po. Thanks for asking. Sabi ko at tumingin kay Marcus na nakangiti habang nakatingin din sa amin ng anak niya. Mula sa office ay sinundo niya ako sa bahay ni Ante Val at sinama dito sa mansion. Is he nice po, ba? Oo naman. Mabait ang uncle ko. Sigurado akong matutuwa si Ante Val kay Daisy kapag nakilala niya ito. Can I meet him, po? Hindi ako agad nakasagot at napatingin kay Marcus. Pero matamon lang siyang nakatingin sa akin. Sure, soon makikilala mo ang uncle ko. Mahilig yun sa makukulit na bata. Sabi ko na lang kay Daisy. Hindi po ako makulit. Cute lang po. Bumubungis-ngis na wika ni Daisy. Tumaas ang kilay ko at sabay pa kaming natawa ni Marcus. May kapulyahan din talagang taglay ang anak niya. Sir Marcus, excuse me ho. Napalingon kami ni Marcus sa tauhan niya na lumapit sa amin. Yes, Tino. Nasa labas ho si Ma'am Claudia. Si Mommy. Bulalas ni Daisy sa excited na boses. Nagtinginan kami ni Marcus. Hell baby. Masayang bati ni Tita Claudia kay Daisy. Marami siyang bitbit na paper bag na pasalubong para sa anak. Mommy. Tumakbo naman si Daisy pasalubong kay Tita Claudia at yamakap dito. Oh, I miss you, baby. Ani Tita Claudia at niyakap si Daisy sabay halik sa pisngi. I miss you too, Mommy. Malambing na saad ni Daisy. Look. Marami akong pasalubong sayo. Wow. Halika baby. Doon tayo sa couch. Ani Tita Claudia at naglakad na palapit sa couch. Natigilan pa siya nang makita ako. Tumayo naman ako. Ngumisi siya at hinagod ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Oh, you're here pala. Hi Claudia. Bati ko at maasim siyang nginitian. Pero inikutan lang niya ako ng mata at nilapag na sa center table ang mga bitbit niyang paper bag. Isa-isa naman yung tiningnan ni Daisy. Wow! Ang dami ko na naman pong new clothes, Mommy. Bulalas ni Daisy at nilabas ang isang pares ng damit sa paper bag. Para marami kang pagpipilian, baby. Did you like it? Yes po, Mommy. Binibilan din po ako ni Mommy Neva ng mga clothes. Magaganda din po. Pagbibida pa sa akin ni Daisy. Tumingin naman sa akin si Tita Claudia at tinaasan ako ng isang kilay. Oh really? But I'm sure mga cheap ang mga clothes na binibigay niya sa'yo. Di gaya ng mga binibili ko. Just like this one. Hinugot ni Tita Claudia ang damit sa isa pang paper bag. Isa yung dress na kulay yellow. Do you know how much is this, baby? $750 lang naman dahil in-order ko pa ito from France. I'm sure Neva can't afford this. Umikot ang mata ko sa sinabi ni Tita Claudia. Hindi mo naman kailangan ipagkumpara ang mga binigay mo at binigay ni Neva kay Daisy, Claudia. Singit ni Marcus at lumapit sa akin. At bakit hindi? I want the best for Daisy. Hindi nababagay sa anak natin ang mga cheap na damit, Marcus. Ani Tita Claudia na sinusukat na kay Daisy ang nga damit. Daisy doesn't need material things, Claudia. Ang kailangan niya ay atensyon at oras ng isang ina. Bumantong hininga si Tita Claudia at inikot ang mga mata. Hayan ka na naman, Marcus. Gaya na naman ang iribat mo sa akin. Dahil yun ang mas kailangan ni Daisy. Pero ano ba ang aasahan ko sa'yo? Magaling ka lang magbigay ng mga material na bagay. Kung pinapayagan mo lang sana akong hiramin siya edi sana nabibigyan ko siya ng atensyon. Para ano? Ibi-brainwash mo siya. Kung talagang gusto mo siyang bigyan ng atensyon ay pupunta ka dito at maglalaan ng oras sa kanya. Welcome ka naman dito anytime. But of course, may bantay ka lang dahil baka kung ano pa ang sabihin mo kay Daisy. Hindi agad nakaimik si Tita Claudia at matalim lang na tumingin kay Marcus. Tumingin din siya sa akin at mas lalong tumalim ang kanyang tingin. Nginisihan ko lang siya at humawak sa braso ni Marcus. Let's go, love. Iwan muna natin si Claudia at Daisy para makapag-bonding naman silang mag-ina. Malambing na sabi ko Marcus. Lumingon naman siya sa akin at ngumiti. Tinawag niya si Yaya Belen at ang isa pang yaya para tingnan si Daisy at Tita Claudia. Mabuti naman at naisipan ni Claudia na dalawin si Daisy. Sambit ko at tumingin sa mag-ina na nasa malawak na sala. Narito kami ni Marcus sa porch.
Dadalawin lang niya si Daisy kapag naisipan lang niya. Para siyang kabute na bigla na lang susulpot dito. Hindi niya priority si Daisy. Mas priority niya ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Naaawa ako sa anak ko. Hinawakan ko ang kamay ni Marcus. Don't worry, love. Handa naman akong ibigay ang atensyon na hindi kayang ibigay ni Claudia kay Daisy. Ngumiti siya at hinapit ako sa bewang. I know, sweetie. Tuldok. And I am grateful for that. How I wish na ikaw ang ina ni Daisy. Tumaas ang kamay ko at hinaplos ang mukha niya. Hindi man nanggaling sa akin si Daisy pero parang tunay na anak na ang turing ko sa kanya, Marcus. Nakangiting turan ko. Thank you sweetheart. Hindi ako nagkamali sa desisyon ko na panindigan ka. Aniya sabay halik sa noo ko at yakap sa akin. Yamakap din ako sa kanya at sinondig ko ang pisngi sa kanyang malapad na dibdib. Nagtama ang mga mata namin ni Tita Claudia nang tumingin siya sa amin ni Marcus. Tumalim ang mata niya at nanigas ang panga. Nakaguhit sa kanyang mukha ang galit at selos. Nginisihan ko lang siya. Gusto kong magngit-ngit pa siya sa selos. Natigilan ako nang kamuntikan pa kaming magkabanggaan ni Tita Claudia dito sa kusina. Papalabas na ako dahil uminom ako ng tubig at siya naman ay papasok. Nagkakatitigan kaming dalawa. Mabuti na lang at wala na ang mga kasambahay dito sa kusina dahil nasa servants' quarter na silang lahat at nagpapahinga na. Tumaas ang isang kilay ni Tita Claudia. Anong oras na nandito ka pa rin? Don't tell me dito ka na rin natutulog. Ang kapal naman yata ng mukha mo. Ipapaalala ko lang sa'yo na mag-asawa pa rin kami ni Marcus. Pwede ko kayong kasuhang dalawa. E di kasuhan mo. At ano sa tingin mo? Ikaw lang ang pwedeng magsampa ng kaso. Kakasuhan ka rin ni Marcus. Di ba nga ikaw ang unang nagloko? Ang dami mo kayang lalaki. At isa sa mga lalaki mo ang modelo mo na napatay ng pulis dahil sa panlalaban. Nakangising sabi ko. Tumalim ang mata niya at tumiim ang kayang panga. Hiem, dyan ka na nga. Hinihintay ako ni Marcus sa kwarto niya. Sabi ko at nilampasan siya. Ngunit hindi pa ako nakakatatlong hakabang nang hilahin niya ang buhok ko. Hindi pa tayo tapos mag-usap, gaga. Turniimbagang ako sabay pihit paarap at tabig ng malakas sa kanyang kamay. Nabitawan niya ang buhok ko. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Layuan mo si Marcus. Mariing turan niya. Tinaasan ko siya ng isang kilay at ngumisi. Ayoko nga. Akin na si Marcus. Akin na ang asawa mo, Claudia. Hindi mo na siya mababawi sa akin. Lalong nanalim ang tingin ni Tita Claudia. Namumula na rin ang kanyang mukha sa galit. Tila nag-aapoy na rin sa puot ang kanyang mga mata. Damn you, Neva Rosal. Ngayon lang ako nagalit ng ganito sa isang tao. Pagsisisihan mo na kinalaban mo ko. Mariing sambit niya. Napalunok ako sa nakikitang galit sa mukha ni Tita Claudia. Bigla akong nakaramdam ng lamig at ginapangan ng takot. Pero nilabanan ko yun at pinanag ko rin ang galit sa aking dibdib. Hindi ako dapat matakot sa kanya kung hindi ay matatalo ako. Ay sus Mariosep, ano bang ginagawa niyo ditong dalawa? Nag-aaway ba kayo? Napakurap ako nang marinig ang boses ni Manang Bising. Lumingon ako sa kanya at ngumiti. Nag-uusap lang po kami ni Claudia, Manang. Sabi ko, pero mukhang hindi naniniwala si Manang Bising dahil sa matalim pa rin ang tingin sa akin ni Tita Claudia. Bamantong hininga ako. Sige po, Manang. Palam ko kay Manang Bising at lumabas na ng kusina. Tuldok. Tahimik ako habang nasa gitna kami ng biyahe ni Marcus. Ihahatid niya ako pauwi sa bahay ni Ante Val. Nauna nang umalis sa mansion si Tita Claudia. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang galit na mukha ni Tita Claudia kanina pati na rin ang pagbabante niya. May takot pa rin akong nararamdaman. Kailangan kong mag-ingat sa kanya dahil kriminal siya. Ayos ka lang, sweetie. Ang tahimik mo. Antag sa akin ni Marcus. Lumingon ako sa kanya. Nakangiti siya sa akin kaya ngumiti din ako sa kanya. Ayos lang ako, love. May iniisip lang ako. What are you thinking? Si Claudia. Nagsalubong ang kilay niya. Inawi ka na naman ba niya? Umiling-iling ako. No. Nag-usap lang kami. About what? About you. Pinapalayo niya ako sa'yo. Syempre, hindi ko naman gagawin yun. Huwag ka na lang makinig sa sasabihin niya. Kahit anong gawin niya ay hindi ko na siya babalikan. Bamantong hininga ko habang nakatitig kay Marcus. Why?
Tanong niya habang nangingiti. Napangiti na rin ako sa kanya. May alam ka bang shooting range? Napakunot na ang kanyang noo sa tanong ko. Shooting range. Tumango ako. Gusto kong matutong humawak ng baril, Marcus. Bakit? For my protection. Mahina siyang tumawa. Bakit pa? Nandito naman ako para protektahan ka. I know, Marcus. Pero dapat alam ko rin kung paano protektahan ang sarili ko. Dahil hindi naman na magkasama tayo at kasama ko ang mga bodyguard mo. Si Claudia ba ang dahilan kung bakit gusto mong matutong humawak ng baril? Pinagbantaan ka ba niya? Salubong ang kilay na tanong niya. Pinagbantaan niya ako. Pero hindi lang naman dahil kay Claudia kaya gusto kong matutong protektahan ang sarili ko. Sa ibang tao na rin. Hindi mo na kasi masabi ang panahon ngayon. Gusto ko lang maging handa. Katwiran ko. Tumango tango. Alright, sa weekend dadalhin kita sa shooting range na pinagtatambayan ko noon. Napangiti na ako at humawak sa braso ni Marcus sabay sandig ng pisngi dito. Thank you, love. Malambing na saad ko. Anything for you, sweetheart. Napakaswerte ko rin talaga kay Marcus. Kahit kailan ay hindi niya ako hinindihan sa mga request ko sa kanya. Binibigay niya ang gusto ko. Perfect boyfriend siya at spoiled girlfriend naman ako. Every weekend ay dinadala ako ni Marcus sa shooting range na tinatambayan daw niya noon. Siya mismo ang nagtuturo sa aking humawak ng baril at kung paano gamitin ito. Matyaga niya akong tinuturuan. Ngayong tumitindi na ang galit sa akin ni Tita Claudia ay dapat lang talaga na maghanda ako sa posibleng gawin niya sa akin. Hindi malabo na gawin niya ulit sa akin ang ginawa niya sa akin noong bata ako. At hindi na rin ako papayag na maulit yun. Kung meron mang dapat mamatay ay siya yun para mabayaran niya ang ginawa niya sa mga magulang ko at sa akin na rin. Did you enjoy, sweetie? Tanong ni Marcus pagpasok namin sa sasakyan. Thank you love at sinasamahan mo ko rito. Ikaw pa ang nagtuturo sa akin. Sambit ko habang dinadampyan ng bimpo ang noo at leeg. Kinuha niya sa kamay ko ang bimpo at siya na ang nagdampi-dampi noon sa noo, leeg at ibabaw ng dibdib ko. You're welcome, sweetie. Hindi naman ako papayag na iba ang magturo sa'yo. Nakangising sabi niya na ikinatawa ko. Wala pa ring pagbabago sa pagiging seloso niya na akala mo ay laging may gustong umagaw sa akin mula sa kanya. Next week ibibili na kita ng baril at ikukuha kita ng lisensya. Ngumiti ako sa kanya sabay dukwang at dampi ng malambing na halik sa kanyang labi. You're the best talaga, love. Sambit ko sabay pisil sa kanyang ilong. Natawa naman siya ay gumanti din ng dampang halik sa labi ko. Kung saan ka masaya, sweetheart. Susuportahan kita. Aniya at sa noo naman ako hinalikan. Yamakap na ako sa kanya at tumangala. Marcus, malambing na antag ko. Yes sweetie, gaano mo ko kamahal? Tanong ko. Ngumisi siya at muli akong dinampyan ng halik sa labi. Mahal kita ng higit pa sa alam mo, Niva. Napangiti ako sa sinabi niya. Kapag may ginawa ba akong malaking kasalanan sa'yo, mapapatawad mo ba ako? Panunubok ko, depende sa kasalanan. Kumagat labi ako at bamantong hininga. Woy sweetie, may ginawa ka bang kasalanan sa akin? Ngumiti ako at umiling. Nothing, love. Naitanong ko lang. Niyakap niya ako ng mahigpit at halikan sa buhok. Akala ko sasabihin mong may gusto ka ng iba. Mahina akong natawa. Hindi no. Saka wala na akong ibang lalaking magugustuhan pa. Ikaw lang sapat na. All in one ka kaya. Natawa na rin siya sa sinabi ko at pinaulanan na ako ng halik sa buong mukha na ikinahajijek ko. Babe I'm here na. Tawag ko kay Owen pagpasok ko sa kwarto namin. Pero hindi ko siya nakita. Ang nakita ko lang ay ang hinubad na pantalon, polo shirt at brief niya na nakapatong sa ottoman. Pilya akong napangiti at tumingin sa saradong pinto ng banyo. Parang gusto ko siyang sabayan sa pag-show shower. Pero hindi ako pwede ngayong sumabay sa kanya dahil may period ako. Binaba ko ang bag sa ibabaw ng kama at hinubad ko ang sapatos ko. Nilapitan ko ang mga hinubad na damit ni Owen para ilagay yun sa laundry basket. Ngunit natigilan ako nang may makitang pulang stain sa kwelyo ng white polo shirt ni Owen. Kinuskos ko yon ng daliri at kumalat yon. Kumabog ang dibdib ko nang mapag-alamang lipstick yun.
Paglabas ni Owen sa banyo ay nakatapis siya ng puting tuwalya habang tinutuyo ng isa pang tuwalya ang basang buhok. Napangisi siya nang makita ako. Dumating ka na pala, babe. Lumapit siya sa akin at akmang hahalikan ako sa labi pero mabilis kong iniwas ang mukha at tinulak siya sa dibdib. Natigilan naman siya. What's wrong, babe? Matalim ko siyang tiningnan at binato sa mukha niya ang polo shirt niya. Bakit may bahid ng lipstick ang kwelyo ng polo shirt mo? May babae ka ba? Pigil ang galit sa boses na tanong ko. Nagsalubong ang kilay niya. What are you talking about, babe? Anong bahid ng lipstick? Tingnan mo ang kwelyo ng polo mo. Mariing wika ko. Mabilis na ang tibok ng puso ko sa selos at ngit-ngit. Tiningnan naman niya ng kwelyo ng polo at natigilan nang makita ang bahid ng lipstick. Ano? Kaninong makatinglabi ang dumampi dyan sa kwelyo ng polo shirt mo? Padudugon ko. Asek ko. Tumingin siya sa akin at naging malambot ang bukas ng mukha. Babe, mali ka ng iniisip mo. Mali. O sige, itama mo. Saan galing yang lipstick na yan? Nag-iwas siya ng tingin at lumunok. Nag-iba lalo ang pakiramdam ko. Pumasok ako sa resto kanina. May nakabanggaan akong babae dahil hindi siya tumitingin sa dinadaan at busy siya sa cellphone niya. Napasubsob siya sa akin. Yumigting ang pangako at kinuyam ko ang kamao. Nagsasabi ka ba ng totoo, Owen? Tumingin siya sa akin. Yes babe, matiim akong tumingin sa asawa. Sobrang lame ng explanation niya. Ano yun? Parang sa mga palabas lang. Pero baka totoo rin ang sinasabi niya. Pero iba naman ang sinasabi ng puso ko. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka ng totoo, Owen. Kapag nalaman kong may ibang babae ka, humanda kayong dalawa sa akin. Banta ko sa mariing boses. Lumunok naman siya habang diretso ding nakatingin sa mga mata ko. Wala akong ibang babae, jeez. Siguraduhin mo lang talaga, Owen. Sambit ko at tinalikuran na siya. Pumasok ako sa walk-in closet at doon ay pinakawalan ng mabigat na hininga. Kinagat ko ng mariin ang labi at pinipigilang tumulo ang luha. Almost 10 years na kaming nagsasama ni Owen. Pero kahit kailan ay hindi ko siya pinagdudahan na may ibang babae dahil wala naman akong nakikitang kaduda-duda. Pero ngayon ay may nakita ako at kahit tinanggi niya ay ayaw maniwala ng puso ko. Nagngingit-ngit ako sa selos at galit pagbukas ng elevator ay natigilan ako nang makita si Terrence. Siya lang ang tao sa loob. Nakatingin siya sa akin at mukhang nagulat din nang makita ako. Ngumiti ako sa kanya at pumasok sa loob. Pinindot ko ang floor ng opisina namin, Marcus. Tahimik sa loob ng elevator at wala pang ibang sumasakay habang umaandar ito pataas. Patanjin tingin ako sa reflection ni Terrence sa pinto ng elevator. Mukhang wala siyang balak na kausapin ako. Nag-iba na talaga ang pakikitungo niya sa akin. Tumikim ako nang hindi na makatiis. Kamusta na? Matagal din tayong hindi nakakapag-usap, Antag ko sa kanya. I'm fine. Busy lang sa trabaho. Maikling tugon niya. Tumanggaw-tango naman ako. At least ay sinagot niya ako. How are you and the big boss? Lumingon ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na magtatanong din siya. I'm fine, we're fine. That's good to know. Kimi akong ngumiti. Wala naman akong nahimigang pait sa boses niya. Terrence, can I ask a question? Lumingon siya sa akin at ngumisi. Parang alam ko na yan. Bermantong hininga ako. Bakit mo ako iniiwasan? Ano sa tingin mo? Balik tanong niya. Dahil kabit ako ng big boss kaya iniiwasan mo ko, ganun ba? Nandidiri ka siguro sa akin. Pumalatak siya. Ang babaw naman ng tingin mo sa akin. Tumaas ang kilay ko. Ano nga ang dahilan? Akala mo ba hindi ako nalulungkot na bigla mo na lang akong iniiwasan? Akala ko magkaibigan tayo. Nagdadamdam na wika ko. Bumantong hininga siya ulit at umiling-iling. Ayoko naman talagang iwasan ka, Kaya lang. Pinutol niya ang sasabihin at tumingin sa akin. Tumaas ang kilay ko. Kaya lang pinagbantaan ako ni Sir Marcus. Huwag na raw akong lalapit sa'yo kung hindi ay tatanggalin niya ako sa kumpanya. Umawang ang labi ko. Totoo. Sinabi niya yun. At alam yun ni Aya at Christy. Sinabi ko lang sa kanila na huwag sabihin sa'yo. Ganon ka patay na patay sa'yo si Sir Marcus, Niva. Nakangising sabi niya. Kinagat ko ang labi. Nakaramdam ako bigla ng guilty dahil sa ginawa ni Marcus sa kanya. Ninas din ako sa nobyo.
I'm sorry Terence. Hindi mo kailangan mag-sorry. Wala ka namang ginawang masama. Pero bakit hindi mo sa akin sinabi yan noon pa? Kapag sinabi ko siguradong kokomprontahin mo si Sir Marcus. Tapos ako naman ang babalingan niya. Paniguradong sesant na ako. Ngangisi-ngisi pang sabi niya, bakit ngayon sinasabi mo na? Dahil aalis na ako dito. Magre-resign na ako. Aniya at tinaas ang hawak na resignation letter. Nalungkot ako lalo na aalis na siya dito sa kumpanya. Bakit parang biglaan naman yata? Hindi ito biglaan. Matagal ko na itong pinag-isipan. Ay, petition na ako ng kuya ko na nasa Amerika. May naghihintay ang aking work doon. Malungkot akong ngumiti. Magandang balita yan pero nakakalungkot dahil aalis ka na. Huwag ka nang malungkot. May social media naman. Makakapag-usap pa tayo. Nakangisi pang sabi niya. Inikutan ko siya ng mata. Iniiwasan mo nga ako eh. Di ka nagre-reply sa mga chat ko. Tumawa siya. Re-reply na kita kapag nasa Amerika na ako. Basta huwag kang magpapahuli kay Sir Marcus dahil siguradong yari ako. Siya ang mayayari sa akin mamaya. Inis na sabi ko. Hoy, huwag mo muna siyang komprontahin ngayon. Saka mo na siya komprontahin kapag nasa Amerika na ako. Pinalo ko siya sa braso na ikinangiwi niya. Nakakainis ka. Turan ko at inirapan niya. Tinawanan lang niya ako. Natigil ang pag-uusap namin nang bumukas ang elevator at pumasok ang tatlong babaeng empleyado na kakaiba ang tingin sa amin ni Terence. Patanjin tingin ako kay Marcus habang kumakain kami. Magana siyang kumain at halos sunod-sunod ang subo. Mukhang gutom na gutom. Gayunpaman ay elagan pa rin ang bawat subo niya at gwapong-gwapo pa rin kahit gutom. Pero may kasalanan pa rin siya sa akin. Napakaselosong geraang. Buti na lang gwapo. Alam ko namang mahal lang niya ako. Pero hindi tama yung ginawa niya kay Terence. Nagpipigil lang ako ngayon na komprontahin siya sa pakiusap na rin ni Terence dahil baka balingan na naman niya ito. Nagangat siya ng tingin sa akin at bumagal sa pagnguya nang makitang nakatingin ako sa kanya. Woy sweetie, hindi mo gusto ang mga pagkain? Tanong niya. Gusto, masasarap nga eh, sabi ko at samubo. Ngumisi naman siya. Titig na titig ka sa akin kanina. Iniisip mo sigurong pagkain ako. Pilyong sabi niya na ikinatawa ko. Marunong nang humirit ang geraang. Well, namiss ko ngang kainin siya. Ikaw mamaya ang panghimagas ko. Pilyang saad ko. Pilyo siyang ngumiti at nangislap ang kanyang mga mata. Excited ng matsupa ang gwapong geraang. Pati tuloy ako na excite at biglang nag-init. Matsusupa ko talaga siya mamaya pagbalik namin sa opisina. I will eat you later. Pilyong bulong niya na lalong nagpainit sa aking mukha. Nagmadali tuloy kaming dalawa na tapusin ang pagkain para makabalik na agad sa opisina. Natatawa pa kaming dalawa sa kalandian namin. Ganito kami. Kapag nalibugan ang isa ay malilibyugan na rin ang isa. Nagkakaisa ang mga katawan naming nag-iinit.